my church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? I'll be a church builder. The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Let's all be church builders. Let's all be church builders. Be a beacon of faith and love. Be a catechist at heart. Support our catechetical programs. Transmission of faith for the children, youth, and adult. Formation for full-time and volunteer catechists. Organizational development of our ministry, and of course, resource development for better tools and catechetical materials. With your annual pledge, you can help us nurture faith, empower catechists, and build a stronger community. So be part of our mission. Be a catechist at heart. Build my church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done?
of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Let's all be just builders. Let's all be just builders. Be a beacon of faith and love. Be a catechist at heart. Support our catechetical programs. Transmission of faith for the children, youth, and adult. Formation for full-time and volunteer catechists. Organizational development of our ministry, and of course, resource development for better tools and catechetical materials. With your annual pledge, you can help us nurture faith, empower catechists, and build a stronger community. So be part of our mission. Be a catechist at heart. Build my church, build it strong to withstand the rain and storm. And I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Crisong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Let's all be just builders.
Be a beacon of faith and love. Be a catechist at heart. Support our catechetical programs. Transmission of faith for the children, youth, and adult. Formation for full-time and volunteer catechists. Organizational development of our ministry, and of course, resource development for better tools and catechetical materials. With your annual pledge, you can help us nurture faith, empower catechists, and build a stronger community. So be part of our mission. Be a catechist at heart. Build my church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Be a beacon of faith and love. Be a catechist at heart. Support our catechetical programs. Transmission of faith for the children, youth, and adult. Formation for full-time and volunteer catechists. Organizational development of our ministry, and of course, resource development for better tools and catechetical materials. With your annual pledge, you can help us nurture faith, empower catechists, and build a stronger community. So be part of our mission. Be a catechist at heart.
church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Crisong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Magandang hapon po mga ka-DCAF, magandang hapon mga ka-Diocese of Novaliches. Nandito po ulit tayo ngayon upang ipagtanggol ang ating pananampalataya sa programang DCAF, Defend the Catholic Faith. At ipagpaumanhin niyo po ang aming pagliban nitong nagdaang linggo sapagkat nagkaroon tayo ng inclement weather condition. Pero hindi tayo magpapatinag ngayon dahil napakahalaga ng ating pag-uusapan. Infant baptism sa tulong pa rin ni Father Abe. At bago po tayo tuluyang magsimula sa programang ito, hingin po muna natin ang paggabay ng Diyos upang maging matagumpay ang ating pagbabahaginan. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Panginoon, naway makintal sa aming kalooban ang Espiritu Santo na habang nagbabahaginan kami ni Father Abe at ng mga makikipanayam sa programang ito, magkaroon po ng mabungang pag-uusap upang mas mapalalim ang aming pananampalataya. Ngayon pag-uusapan namin ng infant baptism, naway maalala namin kung paano kami bininyagan at paano nilinis ng Diyos na ang ating Panginoong si Jesus ang aming mga kaluluwa upang maging dapat kami sa pananampalatayang ito. Naway gabayan mo rin po ang mga kapatid namin na nahihirapan sa masamang panahong ito na tulungan sila sa kanilang mga pagsubok na kinahaharap. At sa lahat ng mga taong apektado nito, mga pumanaw dahil sa mga masasamang panahon at pagkakataong nangyari sa bagyong ito, naway tulungan mo pong iligtas ang kanilang mga kaluluwa at i-comfort yung mga pamilyang nawalan. Inihiling namin ito sa tulong ng panalangin ni Inang Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang hapon po ulit mga kadikaf. Narito po tayo upang mas mapalalim natin ang ating pananampalataya sa tulong ng topic nating the infant baptism. At kung meron po kayong mga katanungan or reflection sa pag-uusapan natin ito, feel free to comment to our comment section. Maganda po maisulat nyo ito ng all caps para madali nating makita saan man tayo nanonood sa ating page sa ating mga parokya, page sa diocese, sa Almusalita, live po tayo dyan. At kung may mga katanungan po kayo na hindi namin nabasa, susubukan po natin itong balikan sa mga susunod nating episode. At ngayon po, simulan na natin ang programa sa pag-uusap natin tungkol sa infant baptism. At magandang masimulan ito sa mga kritikong nagbibigay at nagtatanong sa atin, valid ba ang infant baptism? Kasi marami sa mga kapatid natin from Christian denominations, mga Protestant, fundamentalist, ang bumabatikos dito dahil hindi naman talaga ito para sa kanila explicitly na ipahayag sa Biblia. Pero dahil para sa kanila, kapag hindi nakasulat sa Biblia, hindi ito isang katotohanan para sa ating pananampalataya. Mga kadikap, sa tulong po ni Father Abe, palalawigin niya ang ating kaalaman tungkol sa infant baptism. Father Abe, totoo po ba talaga na wala ito sa Biblia? Hindi ito totoong ginagawa dapat? Or invalid ba talaga infant baptism? Ang problema dyan sa katanungan na yan, Brother Adrian, Opo. ay yung ginagawa din nila ay wala rin sa Biblia. Mhm. Halimbawa, pag sinabi nilang hindi pwedeng binyagan ang isang bata, saan nakasulat sa Biblia na dapat ay matanda lang ang dapat binyagan? Mhm. At anong edad dapat binyagan? Yeah. Di ba? Pag sinabi lang, saan tayo mag-start? 7-year-old? 12-year-old? Yeah. Dapat ay 18-year-old na o 20-year-old na? Saan? Sabihin nila sa atin mula sa banal na kasulatan na dapat 18 pataas lang yung bibinyagan. Yes. Okay? So, pag wala silang may pakita sa atin na 18-year-old pataas, mali sila. Yes. Mhm. Pag sinabi lang dapat 30-year-old, 25-year-old, 60-year-old, saan yan mababasa sa Biblia? So, ibig sabihin, yung kanilang dinidemand sa atin na dapat nakasulat sa Biblia na dapat binyagan yung bata. At tanong din natin, saan nakasulat sa Biblia na dapat matanda na binyagan? Mhm. Wala rin yun. Opo. Ba't nila ginagawa? Yes. Actually, mga kapatid, ang pattern natin ay ang ating Panginoong Jesucristo na Opo binyagan naman. sa Ilong Jordan. Yeah. Pero, huwag natin kalilimutan na ayon sa banal na kasulatan, Brother Adrian, Mhm. ang Panginoong Jesucristo ay nabinyagan at nagsimulang mangaral at the age of 30-year-old. Yes. Di ba pagkatapos siyang mabinyagan, doon siya nagsimulang mangaral. Opo. Okay? Yung wedding at Cana and the following. Mhm. Ito po yung mababasa natin sa Luke chapter 3, verse 23. Ganito po ang sinasabi. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantahan ni Jose, ni Opo. Eli. Ayon.
So 30-year-old na ang Panginoon nung nag-umpisa ng kanyang ministry Yeah. right after his baptism at the Jordan. Ngayon, bakit natin sinasabi, mga kapatid, na yung bata ay pwedeng binyagan? Sapagkat ang bata po, mga kapatid, ay tao. Yes. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lahat ng tao, pag hindi nabinyagan, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Saan po natin mababasa yan? Dito po, mga kapatid, sa John chapter 5, chapter 3, verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yes. Ngayon, ano ang ibig sabihin niya ng ipanganak sa tubig at Espiritu? That is being born through the sacrament of baptism. Sapagkat nung binigyan ng ating Panginoon Jesucristo sa tubig, bumaba yung Espiritu Santo. Kaya we believe that every time we are baptized by water of baptism, the Holy Spirit is also coming down on us, kung saan tayo nililinis sa kasalanang mana, at higit sa lahat, tayo ay ginagawang mga anak ng Diyos. We are becoming a new creation in Christ. Opo. At isa pang patunay na tao talaga yung isang bata, ay pasahin natin itong John chapter 16, verse 21. Ganito po yung ating mababasa, mga kapatid, na nagpapatunay na tao ang isang bata. Ganito po yung sinasabi. Ang babae, pagka nanganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Yeah. Ay, kaya, tao yan eh. Dahil tao siya, kinakailangan makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Tagapagbana siya ng kaharian ng Diyos. Dahil diyan, karapat-dapat siya at nararapat lang na tanggapin niya ang kaligtasan ni Kristo through the sacrament of baptism. Dahil without being born in water and spirit, which is baptism, he cannot enter into the kingdom of God. Yes po. At isa pang napakahalagang bagay na dapat nating maunawaan, mga kapatid, ay yung ating mga anak ay tagapagmana ng lahat ng kayamanang taglay ng kanyang mga magulang. Yes. Halimbawa, ano ka apelyido mo? Balmes. Balmes. Ngayon, Brother Adrian. Aldrin po. Di ba, baby ka pa nung sinilang ka, di ba? Yes. Malaki ka na pa nung sinilang Hindi ka. naman. Pero kahit na baby ka nung sinilang ka, gayon din si Brother Kevin, baby yan nung sinilang. Ako din, baby ako. Yes. Kahit mukha pa akong baby ngayon. Ayan. Pero, kahit sanggol pa tayo, nilagay kagad na ating mga magulang sa birth certificate natin, Balmes sa iyo, Arganyosa sa akin. Di ba? Bakit? Hindi sinabi, oy baby, gusto mo bang maging Balmes? Hihintayin namin na ikaw ay maging 18-year-old na. Hihintayin namin na 25-year-old ka na bago namin ilagay dyan na Balmes ka. Yeah. Hindi. Kahit na hindi pa nagsasalita ang sanggol, the parents will put their Balmes, Arganyosa, di ba? Yeah. Peloni, di ba? Gaa, mga ganyan, di ba? Labyaw. Ilalagay na kagad yan. Bakit? Kasi ang bata ay tagapagmana ng pangalan, ng dugo at laman ng kanyang mga magulang, at ng kanyang lahat ng kanilang ari-arian, kanya yun by birthright. Yes. Kaya dahil dyan, tagapagmana rin siya ng pananampalataya ng kanyang pamilya. Kaya dahil dyan, mga kapatid, may mababasa tayo sa banal na kasulatan na yung binibinyagan ay hindi lang matatanda na, kasama yung buong household, yung buong pamilya, kasama dyan yung mga sanggol. Mamaya ko na babanggitin yan. Yan naman talaga, Father. Alam mo, Father, para talagang tuluyan nating makita kung paano nagsimula ito biblically. Kasi 'di ba, na-realize natin yung water baptism through water nung
si John the Baptist ay nagbibinyag through water. Oo. At ito po ay talagang, ang simbolismo natin dito is para maging part tayo ng isang community of faithful at malinis ng ating kasalanan. Yes. Paano ba nagagawa ang baptism nung hindi pa nag-i-exist si John the Baptist as nagbabaptismo through water? Paano po ba ang form ng baptism nung hindi pa nare-realize yung baptism through water? Well, unang-una Ano yung unang kagawian? Unang-una sa lahat, brother, maraming pababaraan yung bautismo. Okay. Halimbawa, isa sa pinahayag ni Propeta Ezekiel, dun pa lang sa lumang tipan, sa pamamagitan ng pagwiwisik ng holy water. Yan ay mababasa natin dito sa Ezekiel chapter 36. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo'y magiging malinis sa buong ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko na ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo. This is very Catholic. Infusion of the Holy Spirit within the person. Hindi yan by declaration lang, by name only. Kundi talaga infusion of the Holy Spirit. Okay? At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga paratuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Okay, so kaya sa lumang tipan pala, may premonition na. Kaya nga tayo mga Catholic nagwiwisik ng holy water, which is a reminder of our baptism. Yes, ito naman foreshadowing our baptism. Yes. Oo. So, Father, yung kasi kailangan maging member ka ng isang community. Anong ritual or initiation rite ang ginagawa ng mga mga Hudyo or mga unang Kristiyano para mapabilang sila sa isang pananampalataya? Kasi alam mo, brother, nung lumang tipan, para ikaw ay maging member ng Christian community o ng Jewish community, maging part ka ng family of Abraham through covenant, kinakailangan yung circumcision. Paglilinis din yan, Father. Paglilinis din yan. Basahin natin, Brother Kevin, itong Genesis chapter 17. Verse 12 to 13. At ang sabi dito, and he that is 8 days old shall be circumcised. Imagine 8-year-old. Among you, every man, child in your generations, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. Ngayon, napakalinaw niyan, Brother Aldrin. Sabi, lahat daw ng lalaki, lahat ng tao, lahat ng lalaki, kasama na yung mga bata, every man and child. At ano yung umpisa? 8-year-old. 8-year-old. 8 day. 8 day. 8 day. 8 day. Thank you for that correction, brother. Napunta ko sa 8-year-old. 8 days. Pero dito very specific, no, Very Father? specific. It's infant. Oo, 8 days lang. Ay pwede nang tuliin para maging part ng covenant. Ang tanong, brother, ayon kay San Pablo, dito po sa Colossus chapter 2 verse 11, ang bautismo ang siyang circumcision of the new covenant in Christ. Basahin ko po. Sabi dito sa Colossus, in whom also you are circumcised. Kayo rin ay mga tinuli with the circumcision made without hands, hindi gawa ng kamay ng tao, nakagaya ng sa lumang tipan. Okay. In putting off the body of the sins of the flesh, sa pag-aalis ng kasalanan ng katawan, ng kasalanan ng laman, by the circumcision of Christ. Ano yung circumcision ni Christ? Ayan, doon sa verse 12, buried with Him in baptism. Ayan, wherein also you are risen with Him through the faith of the operation of God. Kaya tayo din muli nabubuhay
Sa pamamagitan ng bautismo na yan, nabubuhay tayong muli kay Kristo. Okay. Who had raised Him from the dead. Kaya sinasabi natin, kung paano tayo'y nakasalo sa kamatayan ni Kristo sa sakramento ng binyag, tayo rin makakasalo sa muling pagkabuhay ni Kristo. Yes, opo. Yan ay from Colossians chapter 2, verse 11 to 12. Na ang binyag o ang bautismo ay siyang circumcision of Christ. Not by the flesh, but through the Spirit. Yeah. Kaya dahil dito, kung ang lumang tipan, binibigay na ang circumcision of the flesh, 8 days, palang ng bata. Kahit naman ang Panginoong Jesucristo Ayon sa Luke chapter 2, di ba? Siya ay tinuli pagkatapos sa ika-8 araw. Okay. O kaya, pwede rin ibigay sa sanggol. No? Pagkasilang. 8 days old. Okay, yung sakramento ng binyag. Yeah, kasi nga naman, Father, di ba, parang nagkaroon sila ng issue dito kung para maging member ka, di ba, panahon ni Paul, yung mga hentil, para maging miyembro ng Hudyo, kailangan daw ba na magpatuli? So, syempre, hindi naman na kailangan magpatuli. So, very, very explicit sa sinasabi sa Colossians na talagang hindi naman kailangan na tuliin. Ang mahalaga, yung baptism through water. Kaya itong buried with Him in baptism, parang ito yung nilulubog ka sa tubig. Yes. So yun yung symbolism mo ng pag-buried. Dying in Christ. No, pag nilutang ka, resurrection naman. Nabanggit mo, brother, yung issue ng circumcision during the time of the apostles. Hindi mo ba alam na nung pinagdebatehan yan, nung una, the Judaizers insisted na dapat yung mga Kristiyano, yung bagong converts, dapat pa-circumcise muna. Po, yan. Okay, sabi ni St. Paul, hindi. They didn't believe St. Paul. Okay, it took the apostles, St. Peter, St. James, and the other apostles to settle it during the Council of Jerusalem. Yan ay mababasa natin sa Acts chapter 10. Yes. Okay. Pero, kanya dyan natin mababasa, kung merong debate, ang magdidesisyon ay ang leadership ng church. Kagaya na nangyari dyan sa Acts chapter 10 sa Council of Jerusalem. Ngayon, tungkol sa bautismo, brother, walang nakasulat ang Biblia kung anong age dapat. Opo. Wala rin nakasulat kung saan dapat. Kasi sa Panginoong Jesucristo, tsaka si St. John the Baptist, nagbibigay sa Ilog Jordan. Walang sinabi na lahat tayo dapat magpunta para Ilog Jordan para doon lang mabinyagan. Yes. It is the church that made the decision na basta may tubig. At ang formula, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, binibigyan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ayon sa binigay ng Panginoon sa Matthew chapter 28, verse 19. Yan, inutos siya ng Panginoong Jesus. Valid yan. Correct formula, and then water form. Okay? So kaya napakahalaga niyan para sa ating pananampalataya. At ang simbahan ang magsasabi kung anong edad pwedeng binyagan. Sabi nga sa Matthew chapter 16, verse 19, ibinibigay ko sa iyo yung susi ng kaharian ng langit. Ano man ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Kaya wala silang karapatan na magdunong-dunungan sa wisdom and prerogative of the church. Yes, Father. Pero dahil kasi hindi naman sa Old Testament, minsan hindi naman talaga explicitly ginagamit yung word na baptism po. Kaya siguro na-mislead din tayo na hindi dapat yung sa mga bata ibibinyagan sila sa sanggol pa lang. Pwede po ba nating makonsider yung word na consecration, consecrated to God, yung baptism, equivalent po ba sila ng meaning? Oh yes. Actually, yung term na ginagamit sa lumang tipan, mga kapatid, Brother Aldrin, ay bata pa lang, iniaalay na sa Diyos. Yun yung term natin ang consecration. The person is being consecrated to God. The temple is consecrated to God. Yes, okay. So saan natin mababasa yan? Diba? 1 Samuel chapter 1 verse 11. Yes. Ganito po yung sabi. And she vowed a vow
siya ay namanata ng isang panata and said, O Lord of hosts, Yes. if thou wilt indeed look on the affliction of this handmaid, no, kapag tinignan mo yung pagdurusa ng iyong amang lingkod, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, na pagkakalooban mo ako ng anak na lalaki, then I will give him unto the Lord all the days of his life. Yeah. Yan nga, hindi pa isinisilang yan. Di ba? Totoo po. Pero kinukonsecrate na ng nanay sa Diyos. Hindi sinabi ng nanay na si Hana na, Panginoon, pag nagkaroon ako ng anak, hihintayin ko na siya po ay magbinata. Tapos tatanungin ko siya, anak, maniniwala ka ba sa Diyos? Gusto bang si Satanas ang sambahin mo? Hindi. Hindi naman, no? Di ba? Kayo sinasabi na hintayin ninyong lumaki yan para siya yung magdesisyon sa kanyang sarili. Mali yun. Opo. Mali yun. Di ba? Karapatan ng magulang na yung anak niya, ialay niya sa Diyos, bata pa lang, sapagkat yan ay regalo ng Diyos sa kanya. Totoo po. So talagang itong baptism, pwede nating may consider na consecrated to God, no? Yes. Kaya po, yung practice ng mga Hudyo noon na pag-aalay ng sanggol sa templo ay isa na mismong simbolismo ng baptismo. Yes. So yan po. At isinagawa talaga yan ni Hana later on, Opo. no? Nagbalik siya sa templo, 1 Samuel chapter 1, 27 to 28. Ayan. Ayan po. For this child I prayed that the Lord had given me my petition which I ask of Him. Itong batang ito ay hiniling ko sa Panginoon at pinagkaloob sa akin ang Panginoon ang hinihiling ko sa Kanya. Therefore, also, I have lent him to the Lord. Pinagkaloob ko, inialay ko siya sa Panginoon. As long as he lives, he shall be lent to the Lord. And he worshiped the Lord there. Yeah. So habang ang batang ito ay nabubuhay, sabi niya doon kay Eli sa matandang pare, na nag-prophesy na magkakaanak siya, iaalay ko ito, i-consecrate ko ito sa Panginoon. Di ba? Ganyan din ang ginawa. Di ba? Nila Santa Elizabeth at ang mahal na Birhen. Kaya, diyan natin makikita, bata pa lang iniaalay na sa Panginoon. At ang best na pag-aalay natin ngayong bagong tipan ay through sacrament of baptism. Yes, sa panahon po natin ngayon. Pero bakit, Father, dumadating talaga tayo sa pag-aalay ng sanggol? Bakit nagkaroon ng ganitong mindset yung mga Hudyo o tayo mga mismong mga Katoliko? Kailangan ba talaga na ialay yung bata o ibautismahan yung mga bata? Ano po ba yung dapat ayusin, linisin, tanggalin sa mga sanggol? Well, Kaya inaalay natin. Lahat, kaya umabot yan sa ganyan. Kasi nga, malinaw sa mga Hudyo na yung kasalanan ni Adan, yung kasalanan ng ating first parent, ay hindi lang affected si Eva at si Adan, kundi ang lahat ng tao, ang buong sanlilikha, even the entire creation. Okay, kaya dahil dito, kinakailangan ng Mesiyas na magliligtas. At kailangan matanggal yung original sin na yan sa tao. Upang sa ganun, maligtas tayo mula sa kapahamakan ng kamatayang walang hanggan. Basahin po natin itong Job chapter 14, verse 1 to 4. Ganito po ang ating mababasa. We are all born weak and helpless. Imagine, yung tao nung una, nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Di ba? Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Suddenly, mula dun sa position of spiritual strength, no, and grace from God, we are now born weak and helpless. All lead the same sure troubled life. Punong-puno tayo ng mga problema at suliranin. We grow and wither, nabubuhay tayo at namamatay, tulad ng bulaklak na natutuyo. We disappear like shadows. Tayo ay lumilipas tulad ng anino. Okay. Ngayon, bakit?
Kasi yung explanation, pinaliwanag ni Haring David. Diyan nga po sa Psalm 51 verse 5. Behold, I was shapen in iniquity. No, ako ay hinubog sa kasalanan. And in sin did my mother conceive me. At ako ay ipinaglihi ng aking ina sa kasalanan. Yan ang tinatawag nating original sin. Opo. Kahit na si Haring David, sa sinapupunan pa lang ng ina, may kasalanan na naapektuhan na siya ng kasalanan ng kanyang ina at yung kanyang ina ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Okay. Sabi ni St. Paul sa Romans 5:12, no? Sa pamamagitan daw ni Adan, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. Romans 5:12. Yeah. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. Dahil sa kasalanan ng isang tao, which is Adan, pumasok sa daigdig ang kasalanan. At sa pamamagitan ng kasalanan, dumating din ang kamatayan. And so death passed upon all men. No, di ba? Yung kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. For that all have sinned. Ito yung tinatawag natin original sin. Iba naman yung actual sin. Opo. Kasi yung bata, hindi pa naman nagnanakaw yung bata, hindi pa naman pumapatay yung bata. Di ba? Yung sanggol. Di ba? Uha lang na uha yun. Okay, pero ang taglay-taglay niya, original sin. Hindi actual sin pa. Pero pag lumaki siya at gumawa ng kasalanan, nagmura siya, pumatay siya o nagnakaw siya, actual sin niya na yun. Yes, opo. Kaya naman talaga ganoon rin yung malasakit at pagmamahal ng magulang. Naiala yung mga anak nila sa Diyos at tayo sa panahon natin binyagan para malinis sa kasalanan. Correct. Kaya napakahalaga po ng role ng magulang kasi sila yung tatay yung representative ng kanilang anak. Correct. Para i-offer sila sa Diyos. Pero maganda din pong mapag-usapan, Father. Kaya kinikriticize yung ating infant baptism kasi napakahalaga daw po dito ng consent. Or consciousness ng mga bata para tanggapin or malinaw sa kanila yung tatanggapin nila. Wala naman daw ganun yung mga bata. Alam mo, brother, nakakatawa yan. Yung sinasabi na, yung mga bata, wala pang alam yan. Yeah. Kaya, bakit bibigyan ka ng isang taong walang alam? Yes. At unang-una po sa lahat, ganito, brother. Yung bata, ba may alam tungkol sa gatas? Di ba? Walang alam yan tungkol sa gatas. Sino ang magde-decide kung anong gatas ang ibibigay sa bata? Ang nanay at tatay. Ang parents. Di ba? Yes po. Ang bata ba may alam yan tungkol sa birth certificate? Walang alam yan. Higil sa birth certificate. Pero sino magpapalista sa birth certificate? Nanay at tatay. Ang bata ba, pag may sakit, may alam na tumawag ng doktor? Wala rin. Sino ang tatawag ng doktor? Ang nanay at tatay. Ngayon, brother, tungkol naman yan, ang mga bata ba ay talagang walang alam? Completely? Yan ba ay talagang naaayon sa banal na kasulatan? Ito'y biro lang po ito. Baka masaktan yung mga kapatid natin ibang religion. No, ito po ay joke, no, in a sarcastic way. Sabi ko, minsan may kaibigan akong pastor. Yung mga bata, sabi niya sa akin, Father Abe, wala pang alam yan. Biniro ko siya. Pastor, baka po yung mga baby sa inyo, mga mangmang at mga ignorante. Pero yung Catholic babies, matatalino. Joke po yan, ha? Opo. Yeah, please, with take it lightly, please. Please take it lightly. With all due respect to all the babies in the world. Di ba? Coming from one who looks like a baby, we have so much respect for the baby. Just trying to be humorous. Para sa ating pananampalataya, Brother Aldrin, ang mga sanggol ay merong special knowledge from God. Basahin natin ang Matthew 11:25. Ganito po yung sinasabi. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father. Pinapasalamatan kita, O Ama. Okay. Panginoon ng langit at lupa, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and the prudent.
No? Itinago mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. But you have revealed them unto babes. Babes, hindi po yan babes na girlfriend. Yeah, babe. Hindi yan babes ni Kevin. Yan ay mga sanggol. Yeah. Mga sanggol. Yun daw karunungan na itinago ng Diyos sa mga pantas at matatalino, sa mga Pariseyo na feeling nila matatalino sila. In fact, sila yung mangmang. Dahil ang mga sanggol, pinagkalooban ng Diyos ng special revelation, special grace, special blessing. Kaya dahil dyan, mga kapatid, hindi mangmang ang mga bata. Yes. Catholic children yan. Kasi sila nagsabi na yung mga bata, mangmang. Baka yung mga bata nila, mangmang. Sa aming mga Catholic, matatalino. Wow. Di ba? Pauha-uha lang yan. Akala mo uha-uha. Sa pandinig ng Diyos, matalino yan. Yeah. Di ba? O sabi kang ganyan, man is a rational being. Yeah. Kailan daw nag-umpisa na maging rational being ang tao? Sanggol pa lang, brother. Sanggol pa lang. Kaya pala, si Saint John, yung John the Baptist. Nasa sinapupunan pa nga lang, nag-react na. May talent. Nag-react na siya nung naramdaman niya na paparating ang ina ng Diyos. Yeah. Diba? Makikita mo, brother. May talent na ito. Naalala yung pagtalon-talon ni Saint John the Baptist sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria. Opo, yeah. Dumating ang mahal na Birhen, nasa sinapupunan niya na, dahil buntis din nun si Mama Mary, kay baby Jesus. Nung binati ni Mama Mary, si Santa Elizabeth, pati yung sanggol, tumalon-talon. Talon-talon, diba? He was greeting Mama Mary and the Lord Jesus. Kaya sabi ni Saint Elizabeth, sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yeah. Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb. Diba? So, ibig sabihin, ang Saint John the Baptist, mga kapatid, kilala niya na ang Panginoong Jesus. Bata pa lang, nasa sinapupunan pa lang. At yan din ay pinapatunayan sa atin ng propeta Jeremias. Ganito po yung sinasabi ng Diyos kay propeta Jeremias. Jeremias chapter 1 verse 5. Dapat po natin memoryado ito, no? Mga kapatid. Sabi dito, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Pero daw naging propeta, pinili ng Diyos para maging propeta, si propeta Jeremias, sa tiyan pa lang ng kanyang ina. Kaya si Saint John the Baptist, sa tiyan pa lang ng nanay niya, propeta na yun. Diba? Ang Panginoon Jesucristo, sa tiyan pa lang ng nanay niya, Mesiyas na yun. Kahit baby pa yun, kaya may Santo Niño, kasi yung baby, hari na yun. Yeah. The newborn king. Ganon. So kaya dyan po natin makikita mga kapatid, tama ka brother, may tama ka dyan. Okay? Kaya talaga marami pong revelation, maraming kasulatan sa Biblia na iba talaga yung pagmamahal ni Jesus sa bata. Kasi sa kanila, sila yung unang talaga nakatutukoy ng kagandahang loob ng Diyos po. At marami sa mga sinusulat sa Biblia tungkol sa pagmamahal ni Jesus sa bata. Yes, at yung talata po binabangkit ni Brother Adrian, yan po ay Luke chapter 1 verse 41 to 44. Doon sa mga mahilig kuha ng talata. Ayan. Ang galing ni Brother Aldrin. Talagang, ako'y humahanga. Talagang, minsan parang gusto ko nang mag-retire muna dito sa program. Siya naman yung akong host, siya naman yung aking tatanungin. Kakarampot lamang po akin na. I just did my assignment, Father. Very good. I just did my assignment. May talent talaga, magaling sa research. Talagang, halatang nag-MA. Na hindi matapos-tapos. na hindi matapos-tapos. Ano po. At ayun po, yung pagdasal po natin na itong semester, ma-defend na natin. Pero ayun po, Father, talaga napatunayan natin sa araw na ito na hindi lang for adult baptism, pero infant baptism din. So maraming kritiko from Christian denominations or
mga Protestant and fundamentalist na mainit ang pagtingin nila sa ating infant baptism talaga. Yeah, yung isa nga pa sa akin gusto i-point out. Napaka-clear niyan sa mga Hudyo at pati sa mga apostles na yung bata, hindi totoo na walang alam. Yan ay para ba silang mga ateista na hindi na napakababaw ng pag-understanding ng human dignity and honor. Kaya nga image and likeness of God kasi ang God is intelligent. We have intelligence. God is love. We have love in our heart. God is good. There is goodness in each person. Mula yung pagkabata, taglay-taglay natin yung mga virtues na yan. No? Wisdom, knowledge, no? Coming from on high. Yes. At ito rin ang sinasabi ni Apostol San Pablo. Ay, very Catholic si St. Paul, Brother Andrew. Mukha nga po. Kasi member yan ng Church of Rome. Yes. Tayo rin member tayo ng Church of Rome. Totoo diba? Dahil ang bishop natin, si Bishop Robiga, in full communion yan with Pope Francis, the Bishop of Rome. Ang buong diocese ng Novaliches, in full communion with the Diocese of Rome, the See of St. Peter. Yeah. O kaya dahil dyan, iisa yung paniniwala natin with St. Paul. Basahin natin itong sulat ni San Pablo, 2 Timothy, chapter 3, verse 15. Yan, 15 na yan, lagi nang binitaw, edad ko. Hindi mo kabaliktaran? Yes. Ganito pa yung sinasabi. Opo. And you remember that ever since you were a child. Sino yung kausap niya ni San Pablo? Si Timothy, si Saint Timothy. Huwag mong kalimutan na mula pagkabata, mula pagka-child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. Siyempre, yung mga magulang ko, Brother Aldrin, mula pagkabata, ay Katoliko na. Kaya mula pagkabata, ay Catholic. Mula pagkabata, taglay-taglay ko ang pananampalatayang Katoliko. For sure, ikaw din. Opo. Diba? Tayong lahat naman na born Catholic. Liba na lang yung ating mga magulang non-practicing Catholic. But thanks be to God, ang ating mga magulang ay practicing Catholic. Yes. Kaya dahil dyan, mula pagkabata, taglay-taglay natin yan. Kasi hindi lang naman gatas ang ating tinatanggap sa ating pamilya. Kasama na dyan yung values, virtues, faith, and even the goodness and the love. Diba? Na ating mga magulang. The fact na nakikita natin ating mga magulang nagdadasal, sinasama tayo sa pagsisimba, naririnig natin na binabasa ang salita ng Diyos. We know it from childhood. So, hindi totoong walang pananampalataya ang mga bata kasi hindi daw nila nauunawaan ito. Ay, pero, so, hindi totoo yun. Totoo pong meron silang may pananampalataya ang mga bata. Kagaya niya yung sinasabi na wala daw alam yung mga bata. May alam. Ayan na, binigay natin sa inyo. May alam. Hindi mga Catholic babies. Yes. At ang mga Catholic babies din, brother, dahil nga sila ay may alam, hindi totoo na wala silang pananampalataya. Yes. May faith sila. In fact, sa tindi ng faith nila, sila ay nakapagbibigay sa Diyos ng perfect praise. Yes. Ibig sabihin pala, hindi yung mga pasayaw-sayaw dyan na alive, alive, alive si Superman. Yung nabibigay ng perfect praise. Hindi po pasayaw-sayaw ka dyan, electric guitar ka dyan, pakaway-kaway ka dyan ng kamay mo. You give the perfect praise. The one who gives the perfect praise ay ang mga sanggol. Okay, basahin natin, brother. Opo. Dito po sa Matthew chapter 21, verse 16. Ganito po yung ating mababasa. Ayan. Sabi dito, and said unto him, hearest thou what they say? Narinig mo ba? Sabi ng Panginoong Yesus, ang kanilang mga sinasabi. And Jesus said unto them, yea, have you never read, out of the mouth of the babes. Ayan na naman yung mga babes na yan. Ito matindi yung mga babes. Out of the mouth of the babes, mula daw sa bibig ng mga sanggol, ng mga pasusuhin. Out of the mouth of the babes and sucklings. Pasusuhin yung sucklings. Thou hast perfected praise.
Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin. No? Pinagkaloob ng Diyos ang perfect praise, ang dalisay na pagpupuri, pagsamba sa Diyos. May faith yan. Yes. At yung pananampalataya na yan, brother, na yung mga bata may alam. Hindi na yan yung bagong tipan. Sa lumang tipan pala, panahon pa ni Haring David. Opo. Yeah. Malinaw na yan sa mga sumasampalataya. Ewan ko ba kung anong Biblia mga binabasa nila. Di ba? Saan din sabi yung mga sanggol nila, mangmang, etc. Hindi matatalino po talaga. Ipaglalaban namin yan ang pitpita ng ilong. Na matalino, mga Catholic babies. Yes. Kahit itanong nyo sa sa Cardinal Santos, sa mga babies sa sinisilang doon. The doctors will tell you that they are very intelligent. Yeah. Okay. Psalm 8, verse 1 to 2. O Lord our God, your greatness is seen in all the world. O Diyos na aming Panginoon, ang iyong kadakilaan ay nakikita sa buong daigdig. Your praise reaches up to the heavens. Ang iyong kapurihan ay nakakarating hanggang sa kalangitan, sa kataasan ng langit. Yeah. It is sung by children and babies. Yes. Yun daw, kapurihan ng Diyos na tagus-tagusan hanggang langit. Inaawit ng mga bata at mga babies. Babies. Oh, di ba? Yan ang hirap sa kanya. Ang alam lang kasi nilang babes ay girlfriend. Hindi. Kasi po kaming mga pare, tulad ng Panginoon Jesucristo, walang asawa. Kaya ang alam na pag sinabing babes, hindi na yung girlfriend na pumapasok sa aming isip. Lalong-lalo na mga sanggol. Yes. Na may alam. May alam. And at the same time, may pananampalataya, nagbibigay ng perfect praise na tagus-tagusan hanggang langit. Totoo po. So yan, dahil ngayon, Father, naging malinaw at binasag natin yung kaalaman na ang baptismo o yung pagbibinyag ay para sa tao at para sa mga nakauunawa, kahit ang mga sanggol. So meron din silang karapatan at parang dapat makatanggap ng biyaya ng pagbibinyag at maging parte ng kagandahang loob ng Diyos. Very true, brother. Kaya nga, pinaliwanag na natin kasi na binigay na natin yung talata doon sa John 3:5. Diba sabi ng Panginoon Jesus, maliban na ang tao ay panganak na muli sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng kaharian ng Diyos. Opo. Okay, at doon nga sa John 16:21, yung bata, yung baby, tao yun. O, kaya may karapatan siya na maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At yan din ay pinaliwanag na napakabuti ni San Pedro dun sa kanyang first sermon during Pentecost. Okay. Pinaliwanag ni San Pedro na yung pangako sa binyag, ano yun? Yung salvation, yung pagiging kahati ng kaharian ng Diyos. Di ba? Yung kaligtasan. Kasama dyan ang mga bata. Yes. Okay. Pakibasa natin, brother, itong Acts chapter 2, verse 38 to 39. Ganito po yung ating mababasa. Then Peter said unto them, kasi tinanong niyan si St. Peter, sabi kay St. Peter niyan, Brother Kevin, mga kapatid, ano yung gagawin namin? Kasi patapos mag-aral ni St. Peter, nabagbag yung loob ng mga tao. Yung 3,000 people na nandoon. Diba? Dahil nakikita nila mga apostol nagsasalita na iba't ibang wika. Okay. Gayon, sabi ni St. Peter, then Peter said unto them, repent! Diba yan, sinasabi na tuwing Advent season, repent! And be baptized. Ayan. Requirement for salvation, yung baptism. Repent and be baptized. Every one of you. Everyone. Yes. Everyone. Father, bata pa yun, paano makapagre-repent? Ang magulang niya, maghihingi ng tawad para sa kanya. Di ba? Yung kasalanan ng buong pamilya, magulang ang
magsasalita, hihingi ng tawad para sa Diyos. Di ba? Opo. Para ba nung panahon ng Passover, sabi ng Panginoon Diyos, dadaan yung anghel ng kamatayan, lahat ng walang dugo, doon sa bintana, yung mga firstborn child, mamamatay. Sabi, pero hindi sinabi ng Panginoon, yung mga sanggol, sila yung kukuha ng dugo, hindi yung tatay ang magagawa noon. Yeah, opo. Di ba? Kapag yung tatay hindi nagtamad, hindi naglagay ng dugo doon sa harapan, mamamatay yung bata. Di ba? Kaya yung decision ng parents, very important. Ibalik natin ito kay St. Peter, Brother Kevin. Masyado kang, excited. Dahil nakarinig ng babes. Joke lang po. Okay? Yeah. Napakabait ni Brother Kevin, kaya ganyan. Ganyan po, ano sabi ni St. Peter? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus for the remission of sins. So, dapat ma-remit yung sin. Yung mga bata, ang sin na i-remit, original sin. Opo. Okay. And you shall receive the gift of the Holy Spirit, the gift of the Holy Ghost. Verse 13, for the promise is unto you and to your children. Kasama yung children. Yeah. Hindi sinabing, ay sa inyo lang mga matatanda na, yung mga bata hindi kasama dyan. Okay, for the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, yung mga Gentiles. Opo. Hindi lang mga Hudyo, kasama yung Gentiles. Kaya damay tayo, ang layo-layo natin mula sa Israel. Pero Pilipino tayo, pero nadamay tayo because of that, even those from afar off. Even as many as the Lord God shall call. O sino magtatawagin ng Panginoon. Yeah. Kaya sa baptism, tinatawag yung pangalan. Okay, Aldrin. Di ba? So magandang pagtibayan din dyan, Father, na yung be baptized every one of you. So hindi lang talaga kaya nga din nagkaroon ng adult baptism kasi nakasentro ang pananaw sa converts, which is the adults. So, pwede din nating masabi dito na be baptized, every one of you, kasama yung mga household member ng family. Even the child, the babies, everyone. No? Talagang everyone. Actually, brother, hindi totoo yung statement na before ang binibinyagan lang ng simbahan o ng mga early Christians, ay mga adults. But later on, nung konti na lang yung adults, may mga ganyan. Magbaptize ng babies. Hindi po totoo may ganyan argument. Opo. From the early life of the church, from the time of Pentecost, from the time of the apostles until now, they were baptizing the entire household. Yung mga adults, bibigyan ng adult baptism. Yung mga bata, bibigyan ng infant baptism. Entire household yan. At ginagawa po natin yan magpahanggang ngayon with the catechumens, no? At magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Ayan. Okay. Saan po natin mabasa yung entire household? Binibigyan ng baptism. Ito po yung sinasabi sa Acts 16. Opo. Verse 14 to 15. At isang babaeng nagngangalang Lydia, na mangangalakal ng kahayong kulay ube na tagabayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Verse 15, at nang siya'y mabautismuhan na at ang kanyang mga kasambahay. Ito po kasambahay na katulong. Ang English po dito, and when she was baptized and her household. Doon mo nakuha yung term na household, brother. Bakit pa? Ang galing-galing mo. Yung mga terminology mo, very biblical. That wasn't me. That was the Holy Spirit. The Holy Spirit. Napakagaling na ng Holy Spirit talaga. Yes, opo. Yan. And her household. Okay, she besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Okay. So, hindi lang si Lydia, businesswoman Lydia, ang binautismuhan yung kanyang buong household, yung kanyang buong sambayan.
pamilya. Household po, pamilya. Yeah, opo. Oo, ayun. Marami pang mga talata sa Biblia, no, na household yung ano. Opo, kaya talaga po ang pagbibinyag ay para sa lahat, hindi sa matanda, hindi lang sa bata, hindi lang dapat ini-exclusive natin itong grasyang ito dahil ang biyaya ng binyag ay para sa lahat. Lalaki, babae, bata, matanda. Kaya yung mga ganyang mindset talagang very very Protestant and yes, very Protestant and very shallow. Shallow. Na sila lang maliligtas, no? Dapat gantong edad lang yung makakatanggap ng grasya. Dapat lahat makatatanggap. Ganun kabuti ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Na nagmamanifest sa ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, Romano-Katoliko. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Tama tayo dito, Father. Yes, tama yun, brother. Kasi nga, napaka-shallow, napakakitid ng pag-iisip. Nasabi, dapat yung mga mature of age lang yung bibinyagan. Ibig sabihin, ang mga anak natin, hindi karapat-dapat tumanggap ng grasya ng binyag kung saan nagdudulot ito ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yeah. Diba? So yan ay napakalaking kalapastangan at sila lang din naman na nag-invento na sinabi na bawal yung mga sanggol. Sabi, wala daw nakasulat, sabi niya, wala rin sinasabi na bawal. Sino nagsabing bawal? Yeah. Diba? Halimbawa, ang dami-daming born again pa nagbibinyag sila, nilulublob sa drum. Saan nila nabasa yun? Diba, pag kayo magbinyag, kumuha kayo ng drum na kulay blue, papunuin nyo ng tubig, inublob ninyo doon. Yeah. Saan Opo. yan? Yan. Pero iba naman nagpupunta ng ilog, na swimming pool. Opo. Saan nakasulat? Ito yung kaibigan ko iglesia, kaklase ko, sabi ko ganyan, bakit kayo nagbibinyag sa swimming pool? Saan nakasulat sa Biblia na dapat magbinyag sa swimming pool? Wala siya may bigay na talata. Diba? So pag sinabi, sabi ninyo, pag hindi nakasulat, bawal. Di bawal yan, ayon sa inyong mismong interpretasyon. Bakit pagdating sa inyo pwede, sa amin hindi? Yes. Diba? By what authority? Opo. By Yan, what ini-impose sila authority? sa atin kasi tayo daw ay buhos-buhos lang. Sila talaga daw parang inuulit nila kung paano bininyagan si Jesus na inilublob sa tubig Jordan. May representation. Sa Biblia. May mga ganun silang Panginoong Jesucristo ay nilublob. Pasahin mo yung binasa ko ang buong Biblia, brother. I studied it from high school. Yeah. High school pa na ako, binasa ko yan from cover to cover in Tagalog. Nung seminarista ako, binasa ko yan from cover to cover in English. At ilang beses ko yan inulit-ulit basahin. Wala pong nakasulat sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay Nilubog. Nilubog sa tubig o nilublob. Kasi ang sabi lang diyan, umahon siya. So kaya po hindi po totoo 'yon, no? Hindi po talaga sinasabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoon ay nilublob. Okay. So wala po. Basahin din yung muli, yung buong banal na kasulatan. Ito po yung sinasabi sa Mark chapter 1 verse 10. At karakarakang pag-ahon sa tubig, ay nakita niyang biglang nabuksan ang mga langit. Umahon lang. Kaya ibig sabihin, umapak lang sa tubig ang Panginoon, tapos umalis mula sa tubig. Yeah, umahon. Kaya, hindi rin inaalis yung possibility na sumalok mula sa kamay niya si San Juan Bautista at ibinuhos sa ulo ng Panginoon. Na ginagawa po natin. Hanggang ngayon. Okay. Pagsalok. Kaya yung mga bagay na yan ay dapat natin unawain ng mabuti, mga minamahal na kapatid. Okay. Yes, although yung salitang baptism ay, ang ibig sabihin ay immersion. Pero hindi lahat ng baptism ginagawa ng immersion. Opo. Halimbawa, si San Pablo, may mababasa ako sa banal na kasulatan, nung siya ay bininyagan, siya ay tumayo, hindi lumubog, brother. So, hanapin natin dito yung
yung conversion of St. Paul. Acts chapter 9, verse 18. Okay? At pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata, ang mga kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin. Umpisahan natin dito sa taas. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya. At sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus, na sa iyo'y nagpakita sa daan, na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. At pagdakay nagalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis, at tinanggap niya ang kanyang paningin. Ito, brother. At siya'y nagtindig. At siya'y binautismuhan. So si Apostol San Pablo, bininyagan, binautismuhan sa loob ng bahay. Opo. At siya ay nakatayo sa loob ng bahay. Hindi yan immersion. Opo. At walang ilog doon. Walang swimming pool sa loob ng bahay na yun. Yeah. By pouring yan. By pouring yan. At isa pa, yung pouring ay bahagi talaga yan. Yung sprinkling, di ba? Binasa ko na kanina yung Ezekiel 36. Yes, opo. Di ba? I will sprinkle clean water upon you, and I will make you clean. Yes. I will pour out my spirit upon you. Diyos ang nagsasalita doon, yung propeta Ezekiel. Ano saan naman yung pagbubuhos? Ito po yung binabanggit sa atin ng Isaiah chapter 44, verse 3. Ganito po ang ating mababasa, mga minamahal na kapatid. Isaiah 44, verse 3. Okay? At ganito, sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig. Ipagbubuhos ko ng tubig. Siya nauhaw at ng mga bukal ng tuyong lupa, aking ibubuhos ang aking espiritu. Water and spirit yan, brother. Sa English yan, for I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon thy ground. I will pour my spirit upon thy seed. Seed, pati sa mga anak. Okay. And my blessing upon thine offspring. Yes. Yun ang mga anak, bubuhusan ng tubig. Diba? Nagkaroon yan ng katuparan, mga minamahal na kapatid, dito sa Titus chapter 3, verse 5 to 6. Mapasahin ko po yung Titus chapter 3, verse 5 to 6. Ganito po yung ating bababasa. Talagang very exciting, mga minamahal na kapatid. Okay. Titus chapter 3, verse 5 to 6. Okay. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Baptism yan. Okay. Verse 6, na kanyang ibinuhos na sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Okay. So, ibinuhos sa atin yung grasya ng Espiritu Santo. Okay. Kaya dahil dyan, mga kapatid, yung immersion, pouring, and even the sprinkling, they are biblical manners of giving the grace of God. Yeah, kaya talagang masasabi natin dito na ang ating paraan ng pagbibinyag sa sanggol, sa pagbubuhos ay very Catholic, very Roman Catholic. No, kaya nakatutuwa na Father na naipaliwanag sa atin ngayong hapon na ang pagbibinyag ng sanggol ay nasa Biblia. Parte ng ating pananampalataya at pinagtibay ito sa pamamagitan ng ating banal na kasulatan. Nasa Biblia po na nakasaad na bata pa lang, sanggol pa lamang, tumatanggap na ng grasya at kaligtasan
ng Diyos through baptism. Kaya po sana matanggal na itong ating paniniwala na ang pagbibinyag ay para sa mga adult lamang. Pinatunayan sa atin ngayon sa tulong po ni Father Abe at ng ating banal na kasulatan na una, ang pagbibinyag sa mga sanggol ay nasa Biblia. Pangalawa, ito po ay para sa buhay, sa tao, at sa may kaalaman na nakikita din sa mga sanggol. Na sa tulong ng mga magulang, sila yung humahalili o nagre-represent sa pananampalatayang Kristiyano. At hindi din po totoo na kailangan ilubog lang. Maraming paraan po ng pagbibinyag. At ito po nabatid natin na pwede din sa pagbubuhos na nakasulat sa Biblia. At sana po maliwanagan tayo na tama na yung pakikipag-debate or paninira sa pananampalatayang Romano-Katoliko dahil lahat po ng ating mga gawain ay nakasaad sa Biblia. Biblia pa lang po ang pinag-uusapan natin pagdating sa infant baptism. Meron pang historical aspect, meron pang theological aspect na hindi rin to inimbento ng ating mga church fathers. So napakaikli po ng oras para tunghayan natin ito. Baka meron pang mga pagkakataon na mapag-usapan natin ito sa mga susunod na segment. At nagpapasalamat po tayo kay Father Abe dahil sa pagkakataong ito, naliwanagan tayo sa kahalagahan ng ating pagbibinyag. At hinihingi po natin ang final word ni Father Abe tungkol sa panayam na ito, ang kanyang panalangin at huling pagbabasbas para tuluyan pong tapusin ang programa sa araw na ito. Okay, so bago po tayo magtapos, nais ko pong pasalamatan ang ating minamahal na Father Luciano sa kanyang patuloy na suporta at pananalangin sa atin. At syempre, we express our love and affection for Father Luciano, and we call on our viewers to join us praying for him, for his good health, and fast recovery. So upang sa pamamagitan ng awa at pagpapala ng ating Panginoon, muling lumakas ang ating Father Luciano at muling makabalik sa ating programa. At talaga namang siya ang nag-umpisa at official host ng programa na ito. And of course, ay maraming salamat kay Brother Adrian, na isang batang seminarista natin na very bright, very intelligent, and very promising. Sabi nga, Father, that wasn't me. That was the Holy Spirit. Yes. Sa tulong at gabay. Everything is grace. Kahit naman sa akin di ba? Pag nagbabato kayo ng mga tanong na on the spot, saan naman ako kumukuha ng mga sagot yan? Galing din yan sa Espiritu Santo. I don't know kung paano ko nasasagot yan. Hindi ko naman memoryado ang lahat ng iyan. But the blessing of the Lord comes. Di ba? Sabi nga, when the Lord gives you a mission, He also gives the grace for you to fulfill that mission. Thank you po. Sabi kaya, maraming mas magagaling sa atin at matalino. Totoo naman. Tayo yung nandito. Pero pag nag-alay ka sa Panginoon, katulad nila Baba Merit, nila St. Joseph, the little that you have will be magnified by the grace of God. At nararamdaman mo yan sa programa ito. Father. Si Brother Kevin din, nararamdaman yan Just like Mama Mary, all you have to do is to say yes. Yes, just yes. Si Lord na yung bahala sa iyo. Yes, manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama, pinupuri ka namin sa mga aral na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, sa pamamagitan ng aming programang DCAF, Defend the Catholic Faith. Hinihiling po namin sa iyo na patuloy mong pagpalain ang social media ng Diocese of Novaliches. Pagpalain mo rin ang aming mahal na obispo, Bishop Roby Gaa, at ang lahat ng aming mga kaparian. Hindi lang po ang aming mga pari, pati ng lahat ng mga lay people. At hinihiling namin sa iyo na patatagin mo kaming lahat sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Nawa mas marami pang mga kabataan ang magnais matuto ng salita ng Diyos, ang nananais magtanggol at magbahagi ng aming pananampalataya, ang mga mag-aral ng banal na kasulatan. At higit sa lahat, Panginoon naming Diyos, hinihiling namin sa iyo, pagkalooban po kami ng increase of priestly and religious vocations in our diocese. Sa hipuin niyo po yung mga puso ng aming mga kabataan,
lalo na mga kabataang lalaki upang sila'y magpari, no upang maging mga pastor ng kawan bilang mga pari ni Kristo. Itinataas din po namin sa iyo ang aming minamahal na Father Luciano, na naway pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman upang siya ay makabalik sa aming piling, makasama namin muli sa pangangaral ng salita ng Diyos at sa pagpapaliwanag at pagtuturo ng pananampalataya, no, sapagkat isa siyang magiting na sundalo ni Kristo. Ang lahat na ito ay amin po itinataas sa iyo, Panginoon, na sa pamamagitan ni Hesus Kristo na iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you po. Deo Gracia. Deo Gracia. Thank you, Father Abel. Soon, happy birthday, Mama Mary. Yes. Love, love. Love, love. La Mama. Birthday. Build my church, build it strong to withstand the rain and storm. And I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? I'll be a church builder. The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Let's all be church builders. Let's all be church builders. Be a beacon of faith and love. Be a catechist at heart. Support our catechetical programs. Transmission of faith for the children, youth, and adult. Formation for full-time and volunteer catechists. Organizational development of our ministry, and of course, resource development for better tools and catechetical materials. With your annual pledge, you can help us nurture faith, empower catechists, and build a stronger community. So be part of our mission. Be a catechist at heart.
church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Crisong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? I'll be a church builder. The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Let's all be church builders. Let's all be church builders. Be a beacon of faith and love. Be a catechist at heart. Support our catechetical programs. Transmission of faith for the children, youth, and adult. Formation for full-time and volunteer catechists. Organizational development of our ministry, and of course, resource development for better tools and catechetical materials. With your annual pledge, you can help us nurture faith, empower catechists, and build a stronger community. So be part of our mission. Be a catechist at heart. Build my church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Crisong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done?
of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us beauty without telling. Let us beauty, then slowly was it right. Let's all be just builders. Let's all be just builders. Be a beacon of faith and love. Be a catechist at heart. Support our catechetical programs. Transmission of faith for the children, youth, and adult. Formation for